It is no secret what God can do, what is done for our good. He'll do for you. Well, Lord, wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Good morning po sa inyong lahat. Ang wish ko po sa inyo, sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Ito po ang unang Sunday ng month of December 2020. At 20 days na lang po ay Pasko na. And 26 days from now ay sasalubungin na natin ang New Year. Alam ba ninyo na ang month of December 2020 ay merong 5 Tuesdays, merong 5 Wednesdays at merong 5 Thursdays. Nangyayari lang daw po ito every 823 years. Ang pandemya or pandemic ay nauulit every 100 years at ang baha na nangyari sa Marikina ay naulit 10 years after ng typhoon na Undoy. Sa linggong ito, tayo po ay namigay ng ayuda na bigas at groceries sa mahigit na 100 pamilya na beneficiaries ng Hope for Kids International dito po sa Mindoro at sa Marikina. Salamat sa Panginoon na patuloy na tayo ay binibigyan ng opportunity na makatulong sa iba. Gusto ko rin kayong bigyan ng balita regarding sa family ng isang beneficiary ng Hope for Kids sa Marikina. Ito po ay ang family ng batang si Solen na ilang oras na nalubog sa baha ang bahay nila at ganap na nasira. Nagbigay po ang Hope for Kids ng 20 na pirasong yero at meron ding nagbigay sa kanya na member ng Church sa Marikina ng 6 na plywood. Ngayon, ito na po ang picture ng bagong bahay nila. Thanks God. Maraming salamat sa Panginoon. The year 2020 is a very tough year to all of us. Maliban sa pandemya, 21 na bagyo na ang dumaan sa ating bansa. Ang pangalan po ng mga bagyong ito, unang-una si Ambo, pangalawa si Butchoy, pangatlo si Karina, pang-apat si Dindo, pang-5 si Enteng, pang-6 si Ferdi, pang-7 si Hiner, pang-8 si Helen, pang-9 si Igme, pang-10 si Julian, pang-11 si Christine, pang-12 si Leon, pang-14 si Nika, pang-15 si Ophel, pang-6 or 16 si Pipito, pang-17 si Quinta, pang-18 ang super typhoon na si Rolly, pang-19 si Shioni, pang-20 si Tonyo, at pang-21 ay ang bagyong Ulysses. Ang sabi ng Pag-asa ay 1 o 2 typhoon pa daw ang darating sa ating bansa bago magtapos ang year 2020. So kung matuloy ang 2 typhoons na ito, ang pangalan nila ay Typhoon Vicky at Typhoon Warren. Dahil sa pandemya at sunod-sunod na kalamidad na dumating,
ganap na pong nabago talaga ang ating pamumuhay at ito ngayon ang tinatawag nating new normal. Bagamat sinasabi nila ang vaccine ay available na daw po next year, yet i-manage po natin ang ating expectation. Ibig sabihin, huwag po tayong masyadong excited. Salamat sapagkat magkakaroon na ng vaccine, pero hindi ibig sabihin na ito agad ay available sa lahat ng Pilipino. Ang mga rich nations daw po ay 80% ng assured sa bilang ng vaccine na makukuha nila. Alam po ninyo, ang huling balita, ang bansang UK at ang bansang USA ay magsisimula na ang vaccination nila 2 weeks from now. Tayo, malayo pa po. Kasi sila, merong silang pera, pwede silang mag-produce ng sarili nilang vaccine. Samantalang tayo po ay consumer lamang po tayo. Bibilhin pa po natin ito. So, 80% ng vaccine ay sa kanila at yung remaining 80% ng vaccine ang siyang paghahati-hatian daw po ng mga developing nations na tulad ng Pilipinas. Kasi yung 2% ng vaccine ay nakuha na raw po ng COVAX. Kaya para sa akin, baka it might take 2 to 4 years pa bago mabakunahan ang lahat ng Pilipino. So within 2 to 4 years, how many more will be infected and how many more will die? Kaya po napakahalaga na sumunod po tayo sa sinasabi ng ating pamahalaan o sa mga protocols para sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan at kalusugan mo ay sarili mong responsibilidad. Hindi mo ito pwedeng iasa sa gobyerno o sa ibang tao ang kalusugan mo. Pag dinapuan ka ng COVID-19 dahil hindi ka sumusunod, hindi mo pwedeng sisihin ang gobyerno or hospital kung di ka nila maasikaso kasi matigas ang ulo mo. Sa Proverbs chapter 29 verse 1, ang sabi ni King Solomon, ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Kaya po sa unang Sunday ng month of December, gusto ko na magbahagi uli sa inyo tungkol sa pagpapasalamat or thanksgiving. Gusto ko pong umpisahan ang buwan na ito ng pagpapasalamat. Ang scriptures po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Book of 1 Chronicles chapter 16 verse 23 to 25. Sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. Kayo'y magsiawit sa Panginoon buong lupa. Ihayag ninyo ang Kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang Kanyang kalwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang Kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at karapat dapat purihin. Sa Book of Chronicles or 1 Chronicles chapter 29 verse 13, and now we thank you, our God, and praise your glorious name. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ang topic po natin sa umagang ito ay 4 stages of thanksgiving. 4 na baitang o yugto ng pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Lord, una sa lahat ay pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po sa iyong grace and mercy na laging sumasama sa amin sa bawat araw. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan.
bless this message that I'm going to share to all viewers this morning. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Unang-una po, God created us for gratitude. Ang unang stage ng pasasalamat ay tinuturo sa atin na nilikha tayo ng Diyos para sa pasasalamat. God created us for gratitude. Tayo ay sinilang upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa patuloy niyang ginagawa para sa atin. Sa Book of Psalms 104 verses 4 to 5, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Pumasok kayo sa templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Ang pagkilala sa Diyos ay kasabay ng pagpapasalamat sa Kanya, at tayo ay nabubuhay upang pahalagahan Siya. So ang unang stage ay God created us for gratitude. Pangalawa ay appreciation or pagpapahalaga. Ang second stage ay itinuturo sa atin na dahil tayo ay makasalanan, binigo natin ang Diyos sa pagpapahalaga sa Kanya bilang Siya ay karapat-dapat na pahalagahan. Ang kasaysayan ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden ay isang paalaala ng kakulangan natin ng pagpapahalaga at pagpapasalamat. Kasi si Satan, na siyang pinakawalang utang na loob sa lahat ng nilikha, ay itinanim sa puso ng ating mga magulang ang pagnanasa ng kawalang kasiyahan, the longing for dissatisfaction. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Ephesians chapter 2 verse 2, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Naisalin ni Adan at Eva sa ating lahat ang kasalanan ng kawalang pagpapasalamat, at ito po ay maliwanag na nakikita sa atin sa panahon na hindi tayo nasisiyahan sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang second stage ay mahirap pong tanggapin kasi maaari tayong managana sa mga bagay na may kinalaman sa katawan at tayo ay nagpapasalamat, pero maaaring hindi naman natin namamalayan ang ating pagkukulang sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa po napapasa atin ang walang hanggang kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin na walang iba kundi ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ, na siyang nararapat nating pasalamatan. Sa Romans chapter 1 verse 21, ang sabi po ni Apostle Paul, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Kahit alam nilang may Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ang tunay na diwa po ng Pasko ay ang pagkakaloob ng Diyos Ama sa kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus Christ.
Kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, ay binigo mo ang Diyos na pahalagahan siya. You fail God in appreciating Him. Ano po kaya kung kayo po ay may birthday at meron pong isang tao na nagdala sa inyo ng mamahaling regalo, at pagkatapos hindi po ninyo pinansin ang kanyang regalo po sa inyo? Siyempre po, yung nagdala po ng regalo ay sasama ang kanyang loob dahil hindi mo in-appreciate ang kanyang regalo sa iyong kaarawan. Ganon din po ang Diyos. Kaya nga po tayo merong Pasko, sapagkat yun po ang panahon na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus Christ upang mamatay doon sa krus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. At kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa iyong puso, hindi mo pa natanggap ang walang hanggang kaloob ng Diyos sa iyo na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan, at dahil dito ay binigo mo ang Diyos na pahalagahan ang kanyang regalo sa iyo. Kaya nga po, yung pangalawang stage ng pasasalamat ay yung tinatawag na appreciation. Pinakita mo na ba ang iyong appreciation sa Panginoong Diyos sa pagitan ng pagtanggap sa kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus Christ? Ang pangalawang stage ng pasasalamat ay yung tinatawag po na redemption o pagtubos. Dahil po mahal ng Diyos ang sanglibutan, He gave us His only Son to our thankless world. Ibinigay po niya ang kanyang anak sa ating walang pasasalamat na mundo. Ang John 3:16, ganito po ang sinasabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ito po ang sinasabi nila na pinakapuso po ng Biblia. Pero alam po ba ninyo ang isa sa pinakamalungkot na verse sa Bible ay matatagpuan sa John chapter 1 verse 11, sapagkat ang sabi po doon, He came, ang ibig sabihin po si Jesus Christ, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Siya daw po ay naparito sa sariling kanya, pero hindi po siya tinanggap ng sariling kanya. Alam po ba ninyo na ang pinaka-greatest gift na ating natanggap mula sa Diyos sa pagitan ng pagtanggap kay Jesus Christ ay ang forgiveness, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan? Noong pong November 8, ako po ay nanood ng noon show na kilalang kilala, walang iba kundi ang Itbulaga. At sa segment ng bawal ang judgmental ay ang kanila pong mga panauhin doon ay mga tao na nagkaroon ng tinatawag na hindi magandang nakaraan. At isa-isa po silang in-interview. Bagamat sila po ay merong hindi magandang nakaraan, sila naman po ay nakapagtapos ng college at nagkaroon ng tinatawag na magandang trabaho. At alam po ninyo yung mga interview nila, 4 yata yun o mahigit. Pare-pareho po na sila po ay merong pangit na nakaraan. Karamihan yata sa kanila ay mga sex worker dahil po sa kahirapan sa buhay. Pero ang napakaganda po doon, ang sabi po nila na nabago ang kanilang buhay dahil merong mga misyonero na nangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Yun po ang simula ng kanilang pagbabago.
Nalaman nila na mahal sila ng Diyos at sila ay pinatawad ng Diyos. Kaya po ngayon, maganda na po yung kanilang kalagayan sa buhay. Kaya ang isa sa pinaka magandang regalo na natanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang kapatawaran ng ating kasalanan. Sa book of 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ang sabi po doon, "For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God." Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ang pang-apat po na stage ay thanksgiving through faith. Pasasalamat sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ, maabot natin ang pang-apat na stage ng pasasalamat at ito ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang faith po ang siyang hininga ng mga tagasunod ni Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Sa pamamagitan daw po ng biyaya, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang biyaya o grace ng Diyos ang nagbigay ng kasangkapan upang maunawaan natin na kahit ang buhay ay punong-puno ng mga challenges, ay nagpapasalamat pa rin tayo sa lahat ng mga pangyayari. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 18, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Alam po ninyo, hindi po natin ito makakamtan kung hindi po tayo manampalataya. Kasi sa isang Kristiyano, ang pananampalataya ang kanyang buhay. Katulad po ng hangin, hindi po tayo mabubuhay kung walang hangin sapagkat wala po tayong hininga. Ganon din po ang isang Kristiyano. Kaya sabi sa Bible, tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. We walk by faith and not by sight. Ito po ang hindi maintindihan kung minsan ng mga hindi sumusunod kay Kristo. Sapagkat kahit na anong unos ang dumating sa buhay ng isang Kristiyano, ay hindi pa rin po nawawala yung pagpapasalamat sa kanilang mga bibig. Bakit po? Sapagkat nananampalataya po tayo sa salita ng Diyos. Nananampalataya po tayo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya po sa ating pagwawakas sa umagang ito, ang pagiging mapagpasalamat ay makakatulong sa atin upang mabigyan natin ng pansin ang mga maliliit na bagay na patuloy na nagbibigay sa atin ng kagalakan sa buhay. Alam po ba ninyo na nasa maliliit na bagay
ang makakatulong sa atin na pahalagahan na ang Diyos ay sapat at laging nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Dito po sa Mindoro, alam po ninyo, hindi po kami nawawalan ng ipagpapasalamat sa Diyos sa mga blessings na natatanggap namin. Alam po ba ninyo na mula nung kami ay dumating dito, hindi na po kami bumibili ng bigas. Magkano po ang isang kabang bigas sa panahon na ito? Mahal po. 40 to 50 per kilo. At ang mga bigas na binibigay ng Panginoon sa amin ay yung mga masasarap po na bigas. May nagbibigay din kung minsan ng ulam namin. Kung minsan po, meron ding nagbibigay ng mga saging at gulay, lalong-lalo na po nung hindi pa binagyo ang Oriental Mindoro. Gusto ko pong pakinggan ninyo ito. Ang sabi po niya, if you have clothes on your back, a roof overhead, and a place to sleep, you are richer than 75% of this world. If you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than the million who will not survive this week. Alam po ninyo, sa linggong ito ay nakatanggap po ako ng isang news o balita tungkol po sa isang bata na pinag-pray po natin. Subalit yung bata po ay namatay. Pero alam po ninyo, yung viewer natin nag-message sa akin at ang sabi niya, Pastor, yung pong magulang ng bata kahit namatay yung kanyang anak, ay pinapaabot po niya ang pagpapasalamat sa inyo kasi ipinag-pray po ninyo. So, sabi nga niya, if you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than the million who will not survive this week. If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation, you are ahead of 500 million people in the world. If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest, torture, or death, you are more blessed than 3 billion people in the world. If your parents are still alive and still married, you are very rare even in the United States. If you hold up your head with a smile on your face and are truly thankful, you are blessed because the majority can, but most do not. If you can hold someone's hand, hug them, or even touch them on the shoulder, you are blessed because you can offer a healing touch. Ang year po na 2020 is a tough year to all of us. Hindi po natin alam na sa isang iglap ay mababago ang takbo ng buong sanglibutan sa taon na ito. At maraming pamilya ngayon ang hindi nabuo na magse-celebrate ng Pasko. Ang pagdiriwang natin ng Pasko ngayon ay di na tulad ng dati. Wala nang mga mangangaroling. Sa mga kapatid natin na Katoliko, ang simbang gabi di na tulad ng dati. Bawal na ang mga Christmas parties. Maraming mga bagay na ginagawa natin sa panahon ng Pasko ang hindi na natin magawa ngayong Paskong ito. Ang sabi nga ni Pastor George Apari, yung pong ating speaker last Sunday, sa kanila daw po ay ipinagbabawal po na mag-anyaya ng mga relatives sa bahay nila, sa mga bahay nila sa panahon ng Pasko. At hindi rin po sila pinapayagan na mag-celebrate ng Pasko sa kanilang bakuran. Sila lamang po ay nasa loob ng bahay. So ganyan na po ang ating mundo sa panahon na ito.
Pero sana hindi mawawala ang puso natin, sa puso natin ang pagpapasalamat. Ang pinakamagandang ipagpasalamat natin sa Panginoon, tayo pa rin po ay buhay at alam natin na malalagpasan natin itong pandemyang ito. Kaya ulitin ko po yung 4 stages of thanksgiving. Number 1, God created us for gratitude. Pangalawa, appreciation. Pangatlo, redemption. At ang pang-apat, thanksgiving through faith. Bago tayo manalangin, gusto ko pong sabihin sa inyo na sa umagang ito ay hindi po natin maririnig ang awitin ni Jen. Siya po ay nag-message sa akin at humihingi ng paumanhin dahil sila po ngayon ay abala sa paglilipat sa bagong bahay na titirhan nila. So, ipag-pray din natin siya na sa susunod na Sunday ay makakasama na natin siya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at dakilang Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Magtatapos na po ang taong year 2020. At salamat po sapagkat kami ay buhay, malusog at walang anumang kapansanan. Salamat o Diyos sapagkat buo pa rin ang aming mga pamilya. Lord, alam namin Panginoon na maraming nagluluksa na mga family sa panahon na ito na namatayan hindi lamang po sa pagitan ng pandemya, kundi sa pagitan po ng mga kalamidad na dumating sa aming bansa. Lord, idinadalain ko rin po sila na kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kaaliwan sa kanila at kagalakan sa kanila, kapayapaan sa kanila, sa kanilang pagsalubong sa pagdating ng dakilang Kapaskuhan, ang pagbibigay mo ng iyong kaisa-isang anak upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at idinadalain ko po ang lahat ng aming mga viewers sa umagang ito. Nawa, napalakas po sila sa mensahe na akin pong ibinahagi sa kanila. Yung pong mga may karamdaman, Lord, sa pangalan na Jesus, anuman ang uri ng karamdaman, Panginoon, na nararamdaman nila at dumapo sa kanilang katawan, Lord, sa pangalan na Jesus, pagalingin po ninyo sila sa kanilang karamdaman. Sapagkat sa pamagitan po ng iyong mga latay, kami po ay nagsigaling. Lord, heal them, O God. Ibangon mo sila sa banig ng karamdaman. Yung pong mga viewers namin nakadarama ng kalungkutan, nasa stage of depression, Lord, in the name of Jesus, kayo po, Panginoon, ang mag-minister sa kanila sa araw na ito at ipadama po ninyo, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa kanila, na ang pinakadakilang pagpapahayag, Panginoon, ng inyong pagmamahal sa amin ay nung ibinigay po ninyo si Jesus Christ upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Bless them, O God. Yun din pong mga viewers na merong financial needs, supply their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. At yung pong aming mga viewers na hindi pa tumanggap sa inyo, hindi pa tinanggap si Jesus Christ sa kanilang puso, at hindi pa sila nakakatiyak ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, Lord, sa umagang ito, nawa gumawa sila ng isang napakahalagang desisyon sa kanilang buhay, na pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, talikuran ito, at tanggapin si Jesus Christ sa kanilang buhay at maglingkod sila sa Kanya. Maraming salamat pong muli sa katugunan, O Diyos, ng aking dalangin sa umagang ito. At ibinabalik ko po sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian. In the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen and Amen. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, hayaan muna ninyo na pasalamatan ko si Brother Charlie at Gloria Gumayagay sa gift nila sa akin na t-shirt na suot-suot ko ngayon. Meron pa pong kasamang hat ito. Okay? Silang mag-asawa ay kararating lang last week
from Australia dahil dinalaw nila ang kanilang anak at apo sa Australia. Si Brother Charlie at Gloria ay mga leaders ng Miracle Life Church sa Kasibo, Nueva Vizcaya. Si Brother Charlie ay isang engineer, pero iniwan niya ang kanyang profession at nag-aral sa Faith Bible College sa Quezon City. Ganon din ang kanyang wife na isang medical technologist, ay iniwan din ang kanyang profession at nag-aral din po sa Faith Bible College. At silang dalawa ngayon ay magkasama na naglilingkod sa Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyo, Brother Charlie at Gloria, sa inyong napakagandang gift para sa akin. Well, hanggang sa susunod na linggo, God bless you all, and to God be the glory.